Hi mga karagkarag! Welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karagkarag, ang mga latest kaganapan ngayon na pinagchichismisan at mga trending na balita na pinag-uusapan sa social media. At isa na nga dito ang nangyari kay former President Rodrigo Duterte. At bilang supporters at solid Duterte ako mga karagkarag, magrespetuhan na lang tayo dito. Kanya-kanya tayo ng opinion, kanya-kanya tayo ng paniniwala at paninindigan, kanya-kanya tayong kandidatong sinusuportaran sa politika sa Pilipinas. Ako talaga, Duterte talaga ako. So sa nangyari ngayon sa ating dating Pangulo, isa din ako sa naging emotional kanina mga karagkarag. Napaiyak talaga ako, nakita ko yung mga videos. So, sana malagpasan ni Tatay Digong itong pagsubok na to at maayos yung yung nangyari sa kanya. At nakakasad kasi sa kanya ko kasi nararamdaman yung pagbabago sana dito sa Lasak City noon. Dahil lantaran nga noon yung mga yung mga hititan galore. So, sa kanyang war on drugs noon mga karagkarag, talaga maraming buhay ang nagbago dito. Mga kabataan, ganon. So ngayon, ayun, balik sistema galore na naman. Wala na kasi si Tatay Digong. So, umasa talaga ako at isa rin ako sa nagmamahal sa ating dating Pangulo. So, yung opinion ko dito is sa akin lang ito mga karagkarag. Nirespeto ko din yung opinion nyo, pero naging emotional lang talaga ako. So, balik na tayo sa mundo ng beauty pageant. So, yan lang yung mga trending na mga kaganapan ngayon. At bilang isang Pilipino, so nakibalita din ako mga karagkarag. So, nasa sa inyo na yan kung ano yung magiging reaction ninyo at kung ano yung magiging opinion nyo. Rirespetuhin ko. Sana nyo respetuhin nyo din yung panininindigan ko. So, balik na tayo ngayon sa chismisan galore sa mundo ng beauty pageant, sa mga kaganapan ngayon, lalo na nga sa Miss Universe 2025 na kung saan sanib-pwersa na talaga si Paring Raul, si Sitang at saka si Angkol. Di ba pumunta ng Thailand si Paring Raul para ma-meet din si Angkol. Bitaw kasi isa nga si Angkol sa binigyan ng lisensya para mag-organize sa Miss Universe 2025. Kaya ayun, nag-meet galore na sila, knowing to each other, plastikan, eksena. Of course, alam naman natin yung mga kaganapan at mga pachika na which is drama nga lang nila, pero pumatok naman yun at talagang malakas yung naging engagement, yung sa mga pa-eksena ni Angkol noon sa MGI laban sa Miss Universe pageant. But this time around mga karagkarag, bumaliktad ang ikot ng lamesa ni Angkol. Nako, nag-iba na talaga yung sirkulasyon ng matres ni Angkol mga karagkarag dahil hawak na nga niya ang Miss Universe Thailand prangkisa at bilang lisensyado sa production ng Miss Universe 2025. Maloka ako at talagang naaliw ako at napasabi ko talaga hang plastic ni Angkol. But in fairness, watch this. I don't care any beauty pageant. I don't care anyone still getting born. Come to fighting with us. I'm ready to. And please do not copy Miss Universe. Miss Universe is only one and only with Miss Grand International. If you want to see the entertainment pageant, come to Miss Grand International. Very fun. But if you want to see the elegant, the most top class pageant is Miss Universe. And the rest is they are copy. Once again, they are copy. Some person moving there, some person want to shine, some person she was working with Miss Universe, but she won't survive. So she fly around the world to stay somewhere to copy Miss Universe. Sorry, we are so far. I cannot see you anymore. Okay? So, universe is always universe. It's the symbolic of beauty pageant. Very classic, top class, and the most elegant. This is the one I want to drive to show the world with Miss Universe organization. Mga karagkarag, napanood at narinig na ninyo si Angkol. Di ba? Gigil ang ating mga kapitbahay na taga Milky Way. It's time to burn down the plastic. Yung sinabi daw ni Angkol, the one and only, doon talaga sila
Baka daw lasing si Uncle ba nung sabihin niya ito, di ba? Kung matandaan daw natin yung sinipa, yung palugo bitaw na sinipa yung logo ng Miss Universe doon sa paeksena ni Uncle sa kanyang production. Nako, ngayon bakit daw medyo ano daw yung nangyari kay Uncle? Na-injectionan ba daw ng amnesia galore? So, at sabi pa nila, why copy? Bakit daw pinatatamaan ni Uncle ang Miss Cosmo pageant na kinopya ang setup ng Miss Universe? So si Uncle daw talaga yung magpapadagdag sa gulo ng Miss Universe organization na kung saan lugmok na daw ito sa kangkungan, tapos dinagdagan at dumagdag pa daw si Uncle. Nako, wag daw nilang unahan ang Miss Cosmo. Baka pataubin daw ang pagsasanib puwersa ng MGI at ng Miss Universe. Bakit daw guilty si Uncle at bakit daw insecure si Uncle sa kanyang speech laban sa Miss Cosmo? Wala namang sinabi si Uncle na Miss Cosmo yung pinatatamaan niya. Bakit sila affected? Yun din yung maging tanong ko, mga karag-karag. Sa speech na yun ni Uncle, wala man siya nag-mention kung anong pageant yung magkapi-kapi, di ba? So, hindi nila alam kung pero sila yung guilty, hindi si Uncle. Sila yung naapektuhan bitaw. Diretso agad, punteriya, Miss Cosmo agad. How come? Yung may ginawa siguro sila, kaya talagang kinagat nila yung naging speech ni Uncle, di ba? Pero kung may pinatamaan naman si Uncle at kung Miss Cosmo ngayon, deserve. Ganon yung magiging komento at reaction ko, mga karag-karag. Ewan ko sa inyo kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa past speech ni Uncle. Sino kaya ang kanyang pinatatamaan na pageant, mga karag-karag? Magingay tayo sa comment section at ano kaya yung mangyayari dito ngayon na nagsanib puwersa na si Paring Raul Sisitang at saka si Uncle sa isang bigating papageant soon na abangan natin sa Thailand. Magingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag, ang babaeng lagi na karag-karag. And see you in my next vlog. Bye-bye!